Isang magandang at mapagpalang araw po sa ating mga kabayan sa buong Pilipinas, sa Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ating mga kababayan sa iba't ibang parte ng mundo. Sa Saudi Arabia, marami pong mga Pilipino dyan nakikinig ngayon. Ngayon po ay araw ng Martes, ika-24 ng Marso, taong kasalukuyan. Magkakasama-sama na naman tayo sa ating programang Straight from Team PNP Facebook Live. Sa ngalan po ng ating Chief PNP Police General Archie Francisco F. Gamboa at sa Director ng Police Community Relations na si Police Major General Benigno B. Durana Jr. Ako po ang inyong makakasama ngayon, Police Brigadier General Joselito M. Daniel, ang Director ng Police Community Affairs and Development Group. Magandang araw po sa ating lahat at batiin ko na rin po ang ating studio audience sa pamumuno ni Colonel Ulysses Cruz at Colonel Oscar Nantes. Sa mga nais pong dumulog sa inyong pambansang pulisyan ang inyong mga reklamo at sumbong, bukas po ang aming programa upang kayo ay matulungan. Maaari po kayong tumawag sa 911 o mag-text sa 0917-847-5757 o mag-comment dito sa aming PNP Facebook Live. Maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa aming kahapon at nag-iwan ng mga tanong at comments. Humihingi po kami ng paumanhin sa mga tao at tanong at pagbati na hindi na namin nabasa. Asahan nyo po na sa lahat ng ito ay aming aaksyonan. At bago tayo magsimula, nais ko munang pasalamatan ang mga kababayan natin na nagbigay ng mga food and non-food donations na naka-flash ngayon sa inyong mga screen. Yan po, marami na nang nagbigay. Kanina lang, meron ulit mga nagbigay ng mineral water. At lahat po ng mga donations na to at ay na-distribute po, karamihan po ito na-distribute na sa mga frontliners natin sa mga quarantine assistance station sa Metro Manila. At ganun din po sa ibang homeowners association sa depressed areas like sa Parlasosa, Las Piñas. Yan po, at sa tuwing ngayon po mga bagong dating na donations ngayon, i-distribute din po sa mga frontliners natin sa Metro Manila pa rin. Itong pinakamaraming deployment natin sa ngayon. Kasama po natin ngayon ang ating studio guest, si Police Brigadier General Bernard Banak, ang Chief ng PIO natin. Magandang hapon, Bernie. Magandang hapon, sir, at sa lahat natin pong mga taga-subaybay ng ating programang ito at sa mga milyon-milyon pong mga Pilipino na nasa kanilang mga tahanan ngayon na patuloy na nanatili para sa ating home quarantine at pagbati po sa inyong lahat. Ayan po, at bago natin puntahan yung mga questions, Bernie, balikan ko lang ulit itong sa donations natin kasi pwede, sa mga gusto pong mag-donate pa, maaari nyo pong kontakin si Police Lieutenant Colonel Lodemir M. Laude sa number 0947-260-7987 at 0967-316-9453 or si Police Lieutenant Colonel Denver Alidao sa 0917-895-0674. Ayun po, Bernie, balik tayo dito sa mga questions kasi after nung FB Live natin kahapon, may mga nagpadala ng panibagong questions. Maraming mga tanong, sir. Maraming mga agam-agam ngayon, lalo na sa kung ano yung, ito nga yung unang question nila. Ano po ang latest na naidagdag na guidelines, rules o instructions sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine? Unang-una, sir, nais muna nating i-recognize, baka naka-hook up tayo ngayon sa DZWB, no? At radio na TV pa. Natuloy ba? Naka-hook up tayo? Ayun. So, yun po, may mga katanungan nga na patungkol dito sa ating enhanced community quarantine. At karamihan, sir, ng mga reklamo ay doon sa barangay level, no? Maraming mga nag-implement ng kani-kaniyang mga quarantine policies. Well, actually nakalatag naman po na ang ating mga guidelines, no, sa ilalim ng internal ng interagency task force at ipahayag na nga po ito, na i-broadcast na i-lathala. Nais lang po talaga natin, sir, na ulitin. Napakahalaga po na ang mga basic goods and commodities, lalo sa rin mga pagkain at agricultural products, ay kailangan na tuloy-tuloy na nakakadaan sa lahat ng mga quarantine control points natin. Dapat po, hindi po talaga sila maantala, no?
naluwagan na natin, sir, dito sa North Luzon and South Luzon Expressway, yung ating mga quarantine control points diyan. Pero doon, sir, sa mga lalawigan ay may mga natatanggap pa rin tayo ng mga reklamo na sila pa rin ay nahaharang at naantala sila, nadidelay. So tayo muli nagpapaalala sa lahat ng mga local government units natin, bigyan po ng priority na makadaan ng mga to. At lahat naman po ng ating mga police ay nabigyan na rin po natin ng advisory at mahigpit na tagubilin na padaanin po ang lahat ng mga ito. At napakahalaga na makarating ang mga to, sir, sa kanilang mga destinasyon, lalo na yung production ng mga pagkain dahil hindi pwede, sir, na may magutom. At dito naman sa mga quarantine control points natin dito sa Calacang, Maynila at sa karatig ng mga lalawigan sa palibot ng NCR, malaga pong ating alalahanin na ito pong mga nagpo-provide ng pagkain, katulad ng mga restaurant, sir, mga fast food chain, atong mga grocery stores, mga sari-sari store, ang lahat po ng mga yan, kanilang mga empleyado at kanila pong mga crew, yung mga deliveries, ay dapat po nakakatuloy-tuloy ang mga yan. Dapat po tuloy-tuloy at hindi po sila naantala sa ating mga control points, no? Well, tama naman yon, ay magsasagawa pa rin, sir, tayo ng mga thermal scanning. Pero pagkatapos nun at naipakilala naman nila or identified naman sila, nakabilang sila sa mga exempted, ay kaagad po, ay padaanin na kaagad. Kasi napakahalaga na makarating yung mga deliveries, lalo na, sir, pagkain, doon sa destination, sa mga nag-order. Kasi nga, ay pagkain ito. At ito'y dapat ay makarating dahil baka masira, sir. Na may mga, mga pagkain na perishable. At mahalaga na siyempre, kung sir, niluto, dapat mainit. Mahirap naman na dumating doon sa destination, malamig na. So, irereklamo din naman ng mga customer na umorder. At yun namang mga iba pang mga deliveries, lalo, sir, mga grocery. Kasi may mga, sir, mga nagdi-deliver ng groceries. So, mahalaga po na makarating mga yan dahil pagkain, sir, wala dapat magugutom. Yun po ang pinakahabilin po sa atin. Walang mga kababayan natin na magugutom. So, dapat tuloy-tuloy po na dumadaan ang lahat ng mga deliveries ng pagkain, groceries, at maging yung mga agricultural products, basic goods and commodities, tuloy-tuloy naman po yan. At meron pa, sir, query din. Galing sa ating makasama dyan sa press corps at dito rin sa DCWB. Yung pong mga kasama nila, sir, sa media. Paalala muli sa ating mga kasamang mga pulis, no, na naka-duty ngayon sa ating quarantine control points. Lahat po ng mga empleyado, reporter, crew, technical staff, writer ng ating pong mga partner sa media ay allowed po na dumaan sa lahat ng ating control points for as long as meron silang company ID. At ito ay valid hanggang March 26 pa naman, sir. So, March 26 pa. So, wag po natin silang pipigilan dahil sila po ay nagko-cover, sir, sa atin sa media. At katuwang natin ang mga to, partners natin itong mga media na to sa ating campaign na lalo, sir, mapigilan itong pagkalat ng COVID-19. So, ayan, muli March 26 pa po ang deadline para po ang lahat ay makakuha ng PCOO, sir, na ID. So, ibig sabihin, ang implementation starts on March 27 pa. Oo. So, hindi po sila pipigilan dapat sa mga araw pa na ito dahil allowed pa naman sila, sir. So, yan naman, sir, mga updates na mahalagang maipaalala muli natin, lalo na, sir, sa ating mga kasama na naka-duty sa mga quarantine control points, hindi lamang dito sa Calacang, Maynila, ganoon na rin sa mga lalawigan at sa mga regions natin sa Luzon. So, malinaw yan. Thank you, Bernie. Magandang balita pa rin doon sa mga kaibigan natin sa media. Of course, katuwang natin sila sa info drive natin
malaking tulong sa atin sa pag-disseminate ng mga Yes, sir. sa mga instructions mula sa taas. O Direk Lito, Direk JC, libre pa kayong pumunta rito kasi hindi naman kayo kasama doon sa stay at home. ID lang, company Yes, sir. ID lang sa Company ngayon ang ID. kailangan. Oo. So sa Basta- 27, hanapin yung PCOO. 27, hahanapin na yung PCOO ID. Ayan. Yan, maganda po yan. At yung mga cargo na dapat palusutin doon sa mga control points natin, lahat ng pang-sustain natin sa economic activities ng bansa, lalo Yun. na yung pagkain. Pagkain. Napakahalaga, sir. Susundan lang natin yung mga protocols na pinalalabas ng DOH, yung mga thermal scanning, Yes. at yung Apo, mga sir. pinapalabas Tuloy-tuloy pa yan. Tuloy-tuloy lang. pa rin. Oo. At may isa pang tanong naman dito, Bernie. Sir, marami po kaming mga reklamong natatanggap. May mga lugar pa rin na patuloy na nagsisilabas sa mga tao sa kanilang mga tahanan sa kabila ng enhanced community quarantine. Ano po ang gagawin ng PNP sa mga nahuhuling lalabag dito? Well, ito nga ay marami pa rin sa ating mga kababayan na lumalabas maliban doon sa mga otorisado, sir, no? So, mahalaga po ang ugnayan ng ating barangay at ating PNP para po magkatuwang na ipalalahanan muli ang ating mga mamamayan to stay indoors, stay at home para po sa kapakanan nila at yung nga ay wag pong maging mahawahan itong COVID-19. So, ang gagawin po natin dyan, sir, ay patuloy natin na iikutan ang lahat ng mga barangay at katuwang natin ang mga barangay officials, palalahanan natin muli sila na napakadelikado po sa mga panahon na ito na tayo ay lumalabas, no? Napakahalaga na ma-maintain natin ang social distancing at protektahan po natin ang ating sarili at ng ating mga pamilya. Para naman doon sa mga talagang nagnanais pa rin na magmatigas at lumabag dito sa ating home quarantine. Well, hindi na po tayo talaga sa ngayon, hindi na tayo, sir, magiging lenient dyan. Talagang gagawin natin ay sila po ay apprehend na at katulad ng ginawa na sa ilang mga cities natin dito sa Calacang, Maynila ay inipon na talaga sila. Meron, sir, yung lugar na talagang inihanay na sila, no? Lahat po ng mga nasisita, dinadala natin doon sa holding area at well, magkakalayo pa rin naman na meron pa rin physical distancing, no? So, well, naabala sila. At yun nga, kinuha yung mga detalye nila. Kaya lang, sir, napakarami nito kung dadalhin natin sa presinto. So, ang ginawa naman natin, after 3 hours na nandun sila sa lugar, na sila po ay nakinig ng mga lectures, muli, paalala, ay kaagad naman sila na inirelease. At yun ang mga minors, sir, napakamahalaga nito. Papaalala po tayo, kayo po, kayo rin, maabala po kayo po ay madadala sa presinto para magpaliwanag at may kaso pa kayo. So yun po ang ating mga consequences kapag nilalabag po natin yung ating home quarantine. Meron na related dyan, meron ako nakitang picture na very powerful yung message niya. Kung may flash lang natin, nakalagay doon stay home or stay with us. Sabi niya nandun sila sa loob ng kulungan. Minsan siguro ipakita natin ang picture na yun. Yan, Very powerful yung message niya. Pero yan ang sample, sir. Sample na talagang stay with us. Stay with us. Basahin ko lang itong message ng isang taga-subaybay natin. Mula kay Ray Babatugon. Ipagpatuloy lang ninyo ang home quarantine. Sir, dahil dito sa Qatar, lockdown na rin. Sa Qatar to. Mga kababayan natin dyan sa Qatar. OFW sa abroad para hindi dumami ang mahawaan. God bless. Happy viewing po sa to Princess Rusain watching from Dubai. Oy, mga kababayan natin dyan sa Dubai, mag-ingat po kayo dyan. Saka from RPSPU Region 2. Okay. Siya ito nag-message kanina, si Ray Babatugon. Ano? And Mimi Love from San Pedro, Laguna. And from Olga Maborang of Nariag. Okay, greetings sa inyong lahat sa ating mga taga-subaybay. At meron pang isang message rito from PNP EOD K9 Group. From PNP to. Good afternoon, sir. More power from EOD K9 Group. Okay, thank you for listening for EOD K9 sa mga tao ng EOD K9. Another one from Marie Olive May. Watching po from Riyadh.
work. Nasa Saudi sa rin, sa Middle Riyadh, East nasa ba eh? abroad din to. Marami Meron din tayong silang mga situation doon. taga-subaybay. Kaya karamihan sa kanila naka-home quarantine din. Ayan. Okay. Ito, nabasa natin to kanina from Prince Hussein. Snappy, salute sa lahat ng frontliners. Thank you, Prince Hussein. Yun. Okay, Bernie, marami tayong yes, sir. taga-subaybay from abroad ngayon. Kahit na busy rin sila sa kanilang gawain, may time silang manood sa atin. Opo sir, at kabilang nga doon sa mga frontliners sir na mga sumakabilang buhay, tulad yung mga kasama natin na mga doktor, no? Kabilang yan sa mga frontliners ay nakikiramay po kami. Ang programa po natin, ang ating buong PNP sa pangunguna ni Police General Archie Francisco Gamboa ay nakikiramay po ng taos-puso sa mga pamilya ng mga kasama nating frontliner na mga doctors na binawian sir ng buhay dahil dito sa paglaban sa COVID-19. Po, condolence po sa mga pamilya ng mga namatay na doktor at sa mga frontliners po sa mga hospitals. Sila po yung pinaka-expose ngayon. Mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo. Kasama na ang aking misis na maganda si Doc Abby. Siya ngayon na naka-duty sa ER at siya ngayon na nasa triads. Kailangan very exposed talaga sila ngayon. Balikan ko lang itong next question na Bernie. Sir, yes sir. Meron pa. May mga may mga question pa rito. Pinili na lang namin to kasi alam namin busy ka rin eh. Ano naman po ang ating aksyon para sa mga local government units, particular sa barangay level na hindi stricto sa pagpapatupad ng enhanced community quarantine? Mga barangay, Actually sir, nagpalabas na rin ng direktiba at paalala ang ating pong butihin na DILG Secretary Honorable Eduardo Anyo para doon po sa lahat ng mga local chief executives, mga local government units, lalo na sir mga barangay na wala pong bayad ang mga quarantine passes na kanilang pinapatupad. Hindi kasi sir uniform lahat eh. May mga LGUs na hindi nag-implement nito, no? Yung mga ganitong quarantine passes. At meron din namang mga nag-implement. Subalit, para doon sa mga nagsagawa nitong mga quarantine passes, mahigpit po ang tagubilin ng ating pong DILG. Wala pong bayad iyan. At ang yung pong mga gumagawa ng mga karagdagang sir na mga regulasyon o polisiya, karagdagan pa doon sa pinapatupadan ng IATF. Napakahalaga po na makipag-ugnayan po tayo sa ating PNP units. Parang sa gayon po ay coordinated po ang mga ginagawa natin at wag sir yung sila ay gagawa na lamang ng kanilang mga pulisiya. Meron sir nagtatanong dito yung binarahan yung mga kalsada. Oo sir, may nilagyan ng mga lupa mismo. Ito po ay hindi nakasama sa wala pong pulisiya na pinapatupad ang ating IATF patungkol sa paglalagay po ng barikada o lupa, no, para harangan yung yung mga kalsada. Mari pong magpatupad tayo ng control points o yung popularly known as checkpoint, no. Pero hindi sa ganung paraan. Ang kailangan po ang kalsada ay madadaanan pa rin sir, lalo na pag emergency sir. Paano na lang kung may sunog o kaya may tatakbo na tapos tinambakan nila ng lupa. Mahirap tanggalin kaagad. Wag na po natin gagawin 'yon, no? Kung meron man po tayo gagawin na control point, quarantine control point, ito po yung mga temporary barricade sir na movable. Oo, yun lamang yung may stand tapos kaya naman may signboard sila na normally ginagawa ito ng ating PNP. Kaya yung pong tanungin lang po natin ang ating pong mga PNP units, mga local units, at meron po sila noon yung mga signboards na iyan na inalalagay sa checkpoint para po isagawa ang ating mga law enforcement operations. So ito rin po ang gagawin natin kapag quarantine control point sir, at wag po na tambakan ng lupa yung kalsada. Yun ang mahirap nun. Pag emergency na, mahirap tanggalin yun. Oo, talaga sir. Pa ng payloader, bulldozer para tanggalin yun. Kung kalakasan na ng sunog, paano na lang yung dadaanan ng mga fire trucks natin. So dapat talaga temporary lang, mga movable. Temporary lang, yes. Opo. Itong next question, Bernie, hindi na pala question, may panawagan ba para sa publiko para makaiwas sa COVID-19? Additional siguro na panawagan?
Well, ganun pa rin sir, inuulit natin ito, stay at home. Stay at home, stay home, save lives. Yun po palagi ang ating sinasabi. Ang ating pong pagtigil sa ating bahay, ang malaki po ang naiko-contribute nito, naiambag nito sa pagpigil ng pagkalat ng COVID-19. So, makakapag-save pa tayo ng mga buhay kapag tayo mananatili po sa ating mga bahay. So, ayun po ang ating tandaan. At kapag may lalabas naman po, ay isang miyembro lamang ng pamilya. At yung pong mga exempted, no, yung mga essential workers na pinapayagan ng ating pamalaan na pumunta, lumabas para magtrabaho, palang-alang o tumakbo ang ating pong lokal na ekonomiya at para doon sa mga basic services po na talagang kailangan sir ng ating mga kababayan, lalo na yung production ng pagkain at sa banking and finance ay kailangan po tuloy-tuloy yan. Yung services ng telecom, yan pong mga power and oil companies ay tuloy-tuloy po dapat yan, ay hindi po dapat maantala. Ayan, totoo yan ba? Mga kababayan, tuloy-tuloy po kaming nagpapaalala sa inyo. Yan ang paalala ni General Banak. At every time naman na ma-take up ang ating mga pinuno sa Interagency Task Force, ipapaabot namin sa inyo sa aming araw-araw na FB Live. At muli ang aming pasalamat namin sa mga frontliners natin, sa mga naka-duty ng 24 hours sa hanay ng mga uniform services, mga health workers, LGUs, mga NGO partners natin sa Kabalikat ID. Maraming salamat sa inyo. At muli po kaming nakikiramay din ng pambansang pulisya sa pamilya ng mga binawian ng buhay, lalo na sa mga doctors na binawian na ng buhay dahil sa tawag ng kanilang katungkulan. Tunay po kayong mga bayani. Tayo po ay parating mag-ingat at dalangin po namin ang kaligtasan ng bawat isa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito pa rin ang inyong programang Straight from Team PNP Facebook Live. Abangan niyo po muli ang aming Facebook Live para sa mga updates, lalo sa panahon ngayon na kailangan ng pagkakaisa. Lagi lang po tandaan, ang PNP ay kakampi mo.